You want to have an enjoyable day, always look for the good. You will succeed looking for the good. But let me tell you, if you look for the bad, you will also succeed. Because in everybody, there's the good and the bad. In every situation, there's the good and the bad. There's always the pro and the con. There's always the advantage and the disadvantage. It depends on where you look. So do not always look for the bad. Do not always look for something or someone to complain about. Naranasan ko na po na magbakasyon minsan sa Europa. Sumakay ako sa isang barkong, malaking barko, mula Sweden going to Finland. Sumasakay pa lang ako, nadidinig ko na yung bunganga ng isang babaeng may edad, may kasama siyang asawa niyang, kasing edad din niya, pobreng lalaki na kinailangan magkaroon ng asawang ganito. Inireklamo na niya lahat. Yung incline noong daan patungo sa barko, yung taas ng hawakan, yung galaw ng tubig, yung lahat. Iniwasan kong makasalamuha ang mag-asawang ito doon sa barko. Lagi naman silang sumusulpot sa harapan ko. And this woman was forever calling the attention of her husband to something wrong. Do you think the man was having fun? No. And do you think the woman was having fun? No. Both of them spent so much money only to look for the bad and the ugly in Europe. In the States, this is not happening. Ba't ka pa lumayas-layas sa States? Diba? Gusto mo sabihin, wala sa States niyan. No? Dapat tinitingnan mo kung ano yung meron, yun na enjoyin mo. Look for the good. James 5:9, don't grumble. Huwag puro rin tampo, galit, arte. Kasi sayang ang oras. Namamasyal kayo ng mahal mo sa buhay sa isang mall, nagtatampo ka ng 2 oras, nung 3rd hour, uuwi na kayo, sayang yung 2 hours. Babalik pa ba yung 2 hours na yon? Hindi na. Yung magtampo ng 1 week, 1 month, sayang ang panahon. Alam niyo yung mga tampurista na lagi kasi naman gusto lang yan mapansin, masuyo, humanap kayo ng ibang paraan para kayo sumaya. Kasi hindi naman lahat ng tao natutuwang manuyo. At paano kung hindi kayo nasuyo? Napakahirap niyan. Minsan inaaway mo yung asawa mo, away ka ng away. Sa sobrang kaaaway mo, ikaw na ngayon yung masama. Ang ending, ikaw ang nagsosorry. Para ka rin nagtago na walang naghanap sa'yo, lalabas ka rin naman dahil ang hirap-hirap magtago nang walang naghahanap. Diba? At napakahirap niyang nagtatampong walang nanunuyo. So learn. Kung kayo po ay married, ang asawa niyo hindi pala suyo, ibig sabihin, palitan niyo ang gimmick niyo. Humanap kayo ng ibang trip sa buhay dahil maiinis lang kayo lalo. And you will spoil many days, many weeks, many months in your life which could have been invested in happiness.